Sa panahong ito, sa lungsod ng Neverwinter, si Roland ay nagtatrabaho sa kanyang opisina. Karaniwan, ang taong nakaupo sa kanyang tabi ay si Nightingale, ngunit ngayon, si Anna ang nakaupo dito. Nang masulyapan niya ang mahaba at manipis na binti na nakapatong sa mesa, bahagya siyang namula. Ngumiti si Anna ng malumanay at tinanong kung hindi siya sanay sa pagbabago. Si Roland, na medyo nahihiya, ay napakamot sa likod ng kanyang ulo. Sa madaling salita, habang wala si Nightingale, ang responsibilidad sa pagbabantay sa hari ay ipinasa kay Anna. Bago umalis, binilinan din ni Anna si Nightingale na alagaan ang lahat bago manood ng mga barko na naglalayag. Sa opisina, hinawakan ni Anna ang kamay ni Roland, napansin niya ang pag-aalala nito sa paparating na ekspedisyon sa Snowy Mountain. Siniguro niya sa kanya na sa 50 mangkukulam na Judgment Army, 500 piling sundalo ng unang hukbo, at mga kapatid mula sa Unyon ng Mangkukulam, walang makakasakit sa kanila. Hindi nagtagal, pumasok sa opisina si Phyllis, medyo nagulat si Roland dahil akala niya ay interesado ito sa ekspedisyon. Lumalabas na naiwan si Phyllis dahil gusto siya ni Pasha na manatili. Bilang pinakakilala sa kastilyo sa mga mangkukulam ng Tekira, siya ang pinakamagandang kandidato para sa bodyguard. Ang pag-iwan ng isang Judgment Army na kung saan upang bantayan ang kastilyo ay isang kahilingan din ni Pasha mismo. Bagamat malakas ang kakayahan ni Anna, ang kanyang kakayahan ay hindi magiging epektibo laban sa Judgment Stone, si Anna ay napakatalino. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi nakasalalay sa kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Dahil sa mga salik na ito, iginiit ni Pasha na magkaroon ng isang Judgment Army na kung saan ay isang malapit na bodyguard. Tumango si Roland, nagpasalamat kay Phyllis sa kanyang tulong. Yumuko si Phyllis at pagkatapos ay lumabas, ngunit bago siya umalis, sinabi niya kay Roland na hihintayin niya siya sa bulwagan sa lahat ng oras, kung sakaling kailanganin siya, nandito siya kaagad. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanilang dalawa na may bahagyang ngiti, iminungkahi na hindi nila kailangang alalahanin siya at maaaring ipagpatuloy ang kanilang ginagawa, na nagpangiti sa kanilang dalawa. Nang gabing iyon, pagkatapos bumalik sa kastilyo at pagkatapos ng unang round, tinanong ni Roland si Anna kung araw-araw ba siya sa opisina. Umiling si Anna, sinabi niyang magagawa pa rin niya ang kanyang pang-araw-araw na trabaho habang kasama si Roland. Naisip pa nga niya na baka magsawa si Roland na makita siya araw-araw. Nang marinig ito, humarap si Roland, itinaas si Anna sa ibaba niya, gustong patunayan kung gaano siya di mag-asawa sa kanya. Well, ang mga detalyeng susunod ay mas mainam na iwan sa imahinasyon. Matapos ang mahabang panahon, muling bumalik si Roland sa mundo ng panaginip, kung saan iminulat ni Roland ang kanyang mga mata at iniunat ang kanyang mga braso. Nilibot ang paningin, ang pamilyar na mga setting ay nagparamdam sa kanya na muli siyang nasa mundo ng panaginip. Habang kumakain si Zero ng almusal na inihanda niya, nagtaka siya kung bakit nagising ng huli ngayon si Roland. Matapos ang mabilis na paghuhugas sa banyo, nagbiro si Zero tungkol sa pagiging isang adulto na gustong mag-nightlife at matulog ng matagal sa kanyang mga araw na walang pasok. Kinutya siya ni Zero, itinuro na palaging maaga umuwi si Roland at tila isang uri ng tiyuhin na walang trabaho o kasintahan. Halos mabulunan si Roland sa kanyang mouthwash sa komento na iyon. Gusto niyang makipagtalo ngunit nagpa siya na huwag na lamang pansinin ang isang maliit na brat at sa halip ay malakas na idineklara na malapit na siyang makipag-date. Matapos magbihis ng bagong suit, pumunta si Roland sa kalapit na apartment, hindi ito talaga isang date, ngunit isang naka-schedule na pulong. Ayaw niyang tingnan ng may paghamak sa harap ng maliit na Zero. Habang malapit na siyang kumatok, narinig niya ang isang sigaw mula sa kanyang sariling suite. Ang taong sumisigaw ay walang iba kundi si Zero. Lumiko, nakita niya itong natatakot, tumatakbo palabas ng apartment. Unang naisip ni Roland, nakakita si Zero ng kung ano, ngunit nauutol niyang tinuro ang pinto. Sinasabi na may isang estranghero sa bahay. Nagmamadali pabalik, natuklasan ni Roland ang isang estrangherong babae. Sa kanilang silid, nakasuot ng mahabang damit, gayunpaman, napakaganda niya. Si Zero, nagtatago sa likod ni Roland. Kinabahan niyang binanggit na narinig niyang umalis si Roland at tinitingnan kung maayos na nakasara ang pinto nang lumingon siya upang makita ang isang tao bigla sa likod niya. Lumingon ang babae sa ingay, at kusang kinuyam ni Roland ang kanyang mga kamao.
Nagulat siya ng masayang ngunit. Hindi tiyak na tinawag siya, Your Majesty Roland. Narinig ito, parehong nagulat sina Zero at Roland. Maingat na tinanong ni Roland kung sino siya, at sa kanyang sorpresa, sinabi niyang siya si Phyllis. Na tila nalilito sa kasalukuyang sitwasyon tulad niya. Isang serye ng mga tanong ang bumuhos sa isipan ni Roland, lalo na kung paano nakapasok si Phyllis sa mundong pangarap na ito at kung bakit hindi makapasok si Anna. Si Zero, na nakaramdam ng kakaiba, ay mabilis na nagtanong kung kilala nila ang isa't isa at kung bakit siya tinawag na Your Majesty. Nagtataka kung naglalaro sila ng ilang role-playing game. Natagpuan ni Roland ang kanyang sarili na kailangang gumawa ng isang dahilan. Sinasabi kay Zero na ang estranghero ay isang kamag-anak niya at ang titulong Your Majesty ay isang biro lamang. Ngayon medyo kalmado ngunit mausisa pa rin, si Zero ay may higit pang mga tanong, lalo na dahil si Roland ay lumitaw na kasing takot niya at tinanong ang estranghero para sa kanyang pagkakakilanlan. Si Roland, pinapanatili ang kanyang pagpipigil sa sarili, na ilihis sa pamamagitan ng pagbibiro na nakakita siya ng isang natatakot na pusa na sumisigaw ng kanyang ulo, halos mabasa ang kanyang pantalon, na nagpangiti sa mga pisngi ni Zero sa kahihiyan. Bago pa siya makasagot, hinayla siya ni Roland sa tabi, binubulong na si Phyllis ay naroon na at si Zero ay hindi lamang napansin habang abala sa kanyang takdang aralin, na sinenyasan si Phyllis na umalis ng mabilis. Gayunpaman, si Phyllis, na matalino, ay nagmadaling ipaliwanag na hindi niya sinasadyang takutin siya. Siya ay gustong batiin si Zero nang makita niyang umalis si Roland, ngunit tumakbo si Zero palabas na sumisigaw. Mabilis na tinitiyak ni Roland si Zero na lahat ito ay isang maling akala. Lumala sa kanyang unang sigaw. Si Zero, sandaling walang imik at halos maluha, tila nasa estado ng pagkabigla. Si Zero, na nasa estado ng pagkabigla sa loob ng mahabang panahon. Tila malalim na nahihiya, nadamang maaaring masyadong malupit siya, marahang tinapik ni Roland ang ulo ng batang babae. Tinitiyak sa kanya lahat ito ay isang maling akala, at iminungkahi niyang bumalik siya sa kanyang pag-aaral. Si Zero, pinipigil ang mga luha, ay galit na sinipa si Roland sa kanyang shin bago padabog na pumunta sa kanyang kwarto. Iniwan si Roland na nagulat sa sakit. Hindi napigilan ni Phyllis ang tumawa, at sinabi na sa lugar na ito, hindi mukhang ang kataas-taasang mortal na hari pabalik sa Grey Castle si Roland. Si Roland, na may ngiti, ay nagsabi na maaaring totoo iyon, gayunpaman, siya rin ang Panginoon at tanging tagapamahala ng mundong ito, at sa kanya inanyayahan si Phyllis sa kanyang kwarto dahil marami siyang tanong para sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, ang kanilang pag-uusap ay nagpatunay na ang babaeng nasa harapan niya ay talagang tunay na si Phyllis. Dahil binanggit niya ang mga detalye tungkol sa Tekira, bilang number 76, at Grey Castle. Gayunpaman, nagtaka si Roland kung paano nakapasok si Phyllis sa mundong ito, lalo na't lumitaw bilang kanyang tunay na sarili sa halip na sa katawan ng Judgment Army. Ipinaliwanag ni Phyllis na hindi rin niya malinaw ang sarili, nilalayo niyang makatulog ng malalim upang mabawi ang kanyang lakas at ang susunod na nakita niya, ay nakita niya ang kanyang sarili dito nang magising siya. Ipinaliwanag ni Roland na ang lugar na ito ay ang tinatawag niyang mundo ng panaginip, isang mundo na maaari lamang siyang makapasok habang natutulog. Habang nakita ni Roland na kakaiba ang pagkakaroon ng isang dayuhan na pumasok sa kanyang mundo ng panaginip, nagpasya siyang magsagawa ng ilang pagsubok. Una, naglabas siya ng hagdan, at ipinaliwanag na ang pagkahulog mula sa taas sa mundong ito ay karaniwang. Ibabalik siya sa totoong mundo. Pagkatapos ay hiniling niya kay Phyllis na subukan ito at binanggit niya na magkikita ulit sila sa bulwagan ng kastilyo pagkatapos. Hindi inaasahan, biglang hinawakan ni Phyllis ang kanyang braso, isang kilos na ikinagulat niya. Sa susunod na sandali, tinanong ni Phyllis kung maaaring kurutin siya ni Roland ng buong lakas. Pinanood ni Roland habang tinaas ni Phyllis ang kanyang manggas, inilalantad ang kanyang braso at iginiit na ipitin ng gaano kalakas niya kaya. Hindi ko alam kung saan ito patungo. Akala ni Roland noong una na gusto niyang gamitin ang sakit para magising, ngunit bigla, naalala ni Roland na kapag ang isang mangkukulam ay naging mangkukulam ng Judgment Army nawawalan sila ng pakiramdam ng sakit. Natanto ang kanyang intensyon, nagatubili si Roland sandali bago umabot at pinilipot ang kanyang braso ng may malaking puwersa. Hinuyam ni Phyllis ang kanyang ngipin,
humihinga ng isang malalim na nasiyahan na ungol mula sa kanyang lalamunan habang siya ay nanginginig. Oh, ano ang nangyayari dito? Samantala, lumabas si Zero mula sa kanyang kwarto para kumuha ng tubig, gayunpaman, nakita niya na ang dalawa ay wala na sa sala, lumingon siya, nakita niya na nakalock ang pinto ni Roland. Dahil sa pagkamausisa, sumandal siya sa pinto at agad na nakarinig ng serye ng hindi mailarawan na mga ungol, na nagpa-blush sa kanya at nakaramdam ng kahihiyan. Sa loob ng kwarto, huminga ng maluwag si Phyllis. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, sinabi niya na sa wakas ay naramdaman niya ulit ang sakit. Ang kanyang mga pisngi ay napaka-flush pa rin, na parang, well, alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Sa sandaling ito, tila ibang tao si Phyllis, halos kumikinang ang kanyang mga mata habang tinatitigan niya si Roland. Humikab si Roland habang sinasabi na magagawa ito ni Phyllis sa sarili niya. Nakarinig nito, umiling siya ng ulo, sinasabi na hindi pareho, biglang lumuhad sa isang tuhod, at same time na sinabi na kahit na ang mundong ito ay maaaring isang panaginip lamang sa kanya, siya ay handang ibigay ang lahat. Hindi niya sigurado kung makakabalik siya dito sa hinaharap, ang gusto lang niyang itanong ay kung siya ay handang hayaan siyang manatili dito ng kaunti pa. Huminga ng malalim si Roland, iniisip na ang mangkukulam ng tequila ay tulad ni Phyllis ay hindi naramdaman ang kanyang mga pandama ng higit sa 400 taon. Para sa kanya, ang mundong ito ay isang kakaibang kathang-isip na lugar, ngunit para kay Phyllis, dapat itong maging matagal ng ninanais nila. Gayunpaman, napakasama para kay Phyllis na makarating sa isang matagal nang nawalang mundo ng panaginip upang maranasan lamang ang sakit muli. Huminga ng malalim si Roland, inabot ang kamay upang tulungan siyang tumayo, at nagpa siya na magsagawa ng pagsubok sa ibang pagkakataon. Matapos tumayo, muling yumuko si Phyllis sa kanya sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit minahal ng mga mangkukulam sa unyon ng mga mangkukulam si Roland ng labis. Malapit nang magsalita si Roland nang biglang malakas na kumatok ang pinto ng silid tulugan, at ang boses ni Zero ang narinig mula sa labas, sinasabi sa kanila na handa na ang tsaa at tinatanong kung gusto nila ng kahit ano. Binuksan ni Roland ang pinto, upang makita lamang ang isang maliit na Zero na walang dala. Medyo pula ang kanyang mukha, ngunit tila medyo galit. Sumilip siya sa loob, sinusuri si Phyllis mula ulo hanggang paa gamit ang isang maingat na mata. Nang tanungin kung nasaan ang tsaa, sinabihan siya ni Zero na kunin ito mismo, pagkatapos ay itinuro silang dalawa. Sinasabihan silang huwag gumawa ng kakaibang ingay. Matapos muling isara ang pinto, si Phyllis, na mausisa, ay nagtanong tungkol sa relasyon ng dalawa. Hindi masyadong nagpaliwanag si Roland, at nakitang ayaw magpaliwanag ni Roland, hindi na siya nagtanong pa. Kinagat niya ang kanyang labi ng may pag-asam, tiningnan niya si Roland, umaasang sasabihin niya sa kanya. Sinubukan niya ng ilang beses pa sa ibang paraan, ginagawa ang kanyang makakaya upang hindi makalikha ng ingay. Si Roland, na medyo nabibigatan, ay nagpa siya na dalhin si Phyllis sa isang paglalakad, iniisip na magiging magandang distraction ito. Nagulat muna si Phyllis, nag-aalala na baka maabala si Roland. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na sa mundong ito, maaari siyang ituring na isang kilalang tao, na binabanggit ang mga pagkakaiba sa pagitan ng panaginip na mundo at ng kanilang katotohanan sa kung paano nakikita ng lahat ang mga mangkukulam at ang kanilang kapangyarihan. Lumago ang excitement ni Phyllis, lalo na sa posibilidad na tuklasin kung ang mundong ito ay may mga tavern at hotel. Bakit niya gustong pumunta sa isang hotel? Gayunpaman, bigla naalala ni Roland na may mga plano siya at tumawag upang kanselahin. Walang alinlangan, ang malakas na mga reklamo mula kay Garcia sa kabilang dulo ng linya ay nagpabingi kay Roland. Ang kanyang galit ay malinaw na nararamdaman kahit na sa pamamagitan ng speaker. Ipinaliwanag ni Roland na mayroon siyang bisita, na humantong sa isang maikling katahimikan na sinusundan ni Garcia na pupuntahan na lamang siya. Nang sabihin ni Roland na wala siya sa kanyang apartment, itinaas muli ni Garcia ang kanyang boses. Galit na galit sa pagkansela niya sa isang pulong na kanyang inayos sa isang senior member ng kanyang asosasyon. Nainakusahan siya ng kawalan ng pananagutan. Nahuli ng taxi driver ang mga salita tungkol sa hindi pagtanggap ng responsibilidad at binigyan si Roland ng kakaibang tingin, na nagudyok kay Roland na magpanggap na masama ang signal at ibinaba ang telepono.
Si Zero, na nakaupo sa pagitan nila, ay tumawa sa cliché excuse ni Roland. Samantala, nakadikit si Phyllis sa bintana, na mangha sa lahat ng bagay sa labas. Nakakakuha ng mga tingin mula sa taxi driver, at sa huli ay huminto sila sa isang fast food restaurant. Si Phyllis, kasunod ng payo ni Roland, ay pinigil ang kanyang pagkamausisa. Ginagaya ang mga aksyon ng iba sa paligid niya sa kabila ng pagiging bago ng lahat. Gayunpaman, nang kumagat siya sa hamburger na ibinigay ni Roland sa kanya, tumulo ang mga luha ng hindi mapigilan sa kanyang mukha, nalulula siya sa emosyon. Naguluhan si Zero sa reaksyon ni Phyllis. Si Roland, huminga ng malalim. Ipinaliwanag na tinatrato ng pamilya si Phyllis ng hindi maganda, at matagal na siyang hindi nakakain ng maayos. Pinalambot ng paliwanag na ito ang ekspresyon ni Zero. Malamang na nagdulot ng empatiya at nagpaisip sa batang babae tungkol sa kanyang sarili. Habang mapagmahal na tinawag ngayon ni Zero si Phyllis na malaking kapatid, pinapanood ni Roland ang sinaunang tekira na maluha-luhang nilalamon ang fast food, isang halo ng emosyon ang gumalaw sa loob niya. Kung ano ang isang simpleng kasiyahan para sa kanya ay kumakatawan sa isang pangarap na sulit ipaglaban ang lahat para sa kanila. Hindi sigurado kung magkakaroon pa ng isa pang pagkakataon tulad nito. Nagpasya siyang gumawa ng iba pa. Ibinabahagi nila ang kanilang oras ng magkasama, tinutupad ang kanyang mga hangarin hanggat maaari sa panaginip na mundo. Ang bawat kagat ay napuno ng kaligayahan si Phyllis, nakakuha ng mga gulat na tingin mula sa iba pang mga customer ng fast food restaurant. Dahil sa hanay ng mga kahon ng pagkain na nakakalat sa kanilang mesa, na sapat na para higit sa 100 tao. Pinunasan ni Zero ang bibig ni Phyllis habang pinapanood siyang kumain. Nang halos matapos na si Phyllis, tinanong ni Roland kung napansin niya ang anumang kakaiba bago pumunta dito. Tumingin kay Zero sa tabi niya, mabilis na naunawaan ni Phyllis ang kanyang ibig sabihin at ipinaliwanag na ang mga panaginip. Ang mga panaginip ng kanyang nakaraan ay matagal nang nawala, walang espesyal, samandal lang sa dingding at pinuputol ang mga kamalayan bago upang matulungan ang kanyang paggaling habang pinapanatili ang pagbabantay. Tinanong ni Roland kung nararamdaman pa rin niya ang mga pagbabago sa kanyang paligid pagkatapos i-disconnecta ang kanyang kamalayan. Tumango si Phyllis, sinasabi na kahit na ang kanyang kamalayan ay lumubog sa kadiliman, nararamdaman pa rin niya ang panganib sa paligid niya, hindi ito sa pamamagitan ng paningin o tunog, at hindi niya ito maipaliwanag ng maayos. Si Zero, kumakain ng ice cream habang nagmumukmuk ay hindi naintindihan ang mga salita na sinasabi nila. Iminungkahi ni Roland na kung nababagot si Zero, maaari siyang maglakad-lakad sa malapit na parke. Huminga ng malalim si Zero at lumabas sa restaurant kasama ang kanyang ice cream. Si Phyllis, tumitingin sa bintana sa batang babae na kakalabas lang ng restaurant, tinanong si Roland kung magiging maayos lang siya. Ngumiti si Roland, tinitiyak na napakaligtas ng lugar na ito at napakatalino rin ni Zero. Pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ni Phyllis na kapag pumasok siya sa malalim na pagtulog, ang lahat ay magiging madilim. At walang ilaw o tunog, gayunpaman, sa pagkakataong ito, dumating siya sa mundong ito sa halip. Naisip ito ni Roland dahil maraming beses na ginawa ito ni Phyllis, at walang kakaiba ang nangyari. Na napagtanto niya na ang tanging pagkakaiba lamang ay sa pagkakataong ito, nasa loob siya ng kastilyo. Natutulog lamang ng isang dingding ang layo sa kanya, ngunit hindi iyon lahat, dapat mayroong espesyal. Bigla, naisip nilang dalawa ang mga haligi ng ilaw. Tama, dahil si Phyllis. Natutulog ng isang dingding ang layo sa kanya, ang kanilang mga haligi ng ilaw ay dapat na magkakapatong. Umiling si Roland at nag-isip pa, hindi iyon. Ang haligi ng liwanag ay hindi lubos na nagpapaliwanag sa lahat, kung isa sa alang-alang sina Nightingale at Anna ay dapat ding pumasok sa mundong ito kung ganoon. Habang abala sa pag-iisip, biglang may naisip si Roland. Biglang may narinig na malakas na pagsabog, pumutol sa sasabihin niya, at ang sumunod ay mga basag na salamin mula sa mga bintana na nagkalat sa sahig. Nagpanik ang mga tao sa restaurant at sa kalye at tumakas sa lahat ng direksyon. Marami ang natulak at nabangga sa kaguluhan. Lumalabas na may nakakita ng isang fallen. Naguluhan si Phyllis dahil ilang minuto lang ang nakalipas ay sinabi ni Roland na ligtas ang lugar. Dahil dito ay hindi nakapagsalita si Roland, gayunpaman,
kinilala niya na nakakita siya ng mga lumalalang ulat sa mga pahayagan at balita tungkol sa mga tao sa mundo ng panaginip na nagigising sa mga natural na puwersa, ngunit karamihan ay nagiging hindi mapigil na mga halimaw. Matapos tapusin ang huling kagat ng kanyang burger, tinanong ni Phyllis si Roland kung dapat nilang harapin muna ang kaaway o pumunta sa parke para hanapin si Zero. Tumungo si Roland patungo sa likuran. Alam niyang ligtas ang parke sa ngayon, at kailangan nilang harapin muna ang banta na ito. Ipinaliwanag niya na dapat ituring ni Phyllis ang kaaway bilang isang uri ng hybrid demon beast, na kailangang talunin gamit ang mga natural na puwersa, na kilala bilang mahika, ng mundong ito. Nang maglaon ay ipinaliwanag niya na sa mundong ito, parehong lalaki at babae ang maaaring magtaglay ng kapangyarihang ito, at ipinakita ito ni Roland. Nagulat si Phyllis nang makita si Roland. Pagkatapos ay tinanong niya kung magagamit ni Phyllis ang kanyang mahika. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mahiwagang enerhiya sa loob niya. Nahirapan si Phyllis sa una dahil sa matagal na panahon niyang hindi ginamit ang katawan na ito. Di nagtagal, isang malakas na mahiwagang enerhiya ang lumabas kay Phyllis, at mga pakpak na parang kuko ang lumitaw sa likuran niya. Ito ang kakayahan ni Phyllis, na kayang mag-extend at mag-retract sa loob ng kanyang hanay ng kapangyarihan, mas matalas kaysa sa anumang talam. Lumalabas na si Phyllis ay dating isang makapangyarihang combat witch na minsang nagsilbing malapit na bantay sa nangungunang 3 upuan noong panahon ng Tekira. Habang nagkakalat ang mahika ni Phyllis, inaasahang darating na ang Fallen. Pagkatapos ay tumungo ang dalawa sa likurang pintuan nang biglang sumabog ang paligid nila sa malakas na pagsabog, at bumuo ang mga pader habang lumilitaw ang isang figure. Kumunat ang noo ni Roland nang makita niya ang isang lalaking sumusugod kay Phyllis, ang isa sa kanyang mga kamay ay nagsimulang magtipon ng enerhiya. Hindi man lang nag-abalang umiwas si Phyllis, sa halip, sinugod niya ang umaatake. Gusto siyang pigilan ni Roland, sinusubukang ipaalala sa kanya na hindi na siya nasa katawan ng isang God Punishment Witch. Malinaw na nakalimutan ni Phyllis ang lahat ng ito, nang magkabanggaan ang kanilang mga enerhiya. Lumipad si Phyllis sa tuktok ng tore, ilang metro pabalik. Mabilis siyang sinalo ni Roland, na sinasalo ang epekto ng magkasama. Dahil sa pagsabog, dumaan sila sa ilang pader, at sa wakas ay bumagsak sa isang silid. Si Roland, na natatakpan ng alikabok, ay umubo ng ilang beses. Sinuri niya kung may mga sugat, bukod sa manhid na likod, hindi siya nasaktan. Pagkatapos ay tinignan niya si Phyllis na nasa kanyang mga bisig at tinanong kung kumusta siya. Dahan-daang tumayo si Phyllis, nakayuko ang ulo. Napunit ang kanyang mga damit sa ilang lugar, maging ang isa niyang pakpak na parang kuko ay nasira rin. Gasgas ang kanyang mukha, gayunpaman, hindi siya mukhang nababagabag sa halip ay tiniyak kay Roland na malapit nang. Matapos ang laban, dahan-daang lumapit sa kanila ang Fallen, sinipa ang isang sirang pakpak na nasa sahig sa kanyang mga paa, at pagkatapos ay ngumiti ng kakilakilabot, muli niyang tinipon ang enerhiya sa kanyang mga kamay habang sinusubukang atakehin muli si Phyllis. Gayunpaman, hindi niya napansin na ang pakpak na sinipa niya sa gilid ay lumilipad pabalik sa kanya, at sa susunod na segundo, bago niya ito mapansin, nahulog ang kanyang ulo sa lupa. Pagkatapos ay binawi ni Phyllis ang kanyang pakpak, idinikit ito sa kanyang likod. Lumalabas na hanggat nasa loob ito ng 5 metrong hanay, mas nagbabanta pa ang nakatanggal na pakpak. Sa pagmamasid sa enerhiya sa kamay ng Fallen, hindi ito naglaho sa halip na tumigil lang sa pag-ikot. Nagtaka siya kung ito ang natural na puwersa na sinabi ni Roland, ang mahiwagang enerhiya ng mundong ito. Dahil sa pagkamausisa, sinimulan niyang tusukin ang enerhiya at natagpuan niyang maaari niya itong kunin. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Roland. Sa mga kamay ni Roland, ang enerhiya ay mabilis na umikot bago maging isang nakasisilaw na sinag ng liwanag na tumama sa kisame, na may liwanag na nagmumula sa langit. Hindi alam ni Roland paano ipaliwanag kung ano ang nangyari, marahil ay nagmumungkahi na ito ay isang paraan upang ibalik ang mahika sa mundo. Mabilis nilang iniwan ang lugar, dahil ayaw ni Roland na makita ng sinuman ang nangyari. Napagtanto ni Phyllis na kakaiba ito, dahil natalo nila ang isang kaaway. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Roland na sa panahong ito, kahit na ang pinakamasama sa mga individual ay maaari lamang arestuhin, ikulong, at hatulan ng mga itinalagang awtoridad at tauhan. Hinubad ni Roland ang kanyang jacket at ipinatong ito kay Phyllis,
at pagkatapos ay nagmadali silang umalis sa lugar. Sumulyap si Phyllis sa mga guho, at naisip niya kakaiba ang lugar na ito. Hindi pa sila nakakalayo nang makita ni Roland si Zero na tumatakbo patungo sa kanila, na mukhang labis na nag-aalala. Sinubukan niyang itulak ang mga tao hanggang sa makita niya si Roland. Ang kanyang ekspresyon ay lumipat mula sa pagkabalisa tungo sa pag-aalala, at pagkatapos ay agad sa galit. Yumuko si Roland habang ginugulo ang buhok niya at humihingi ng tawad sa pag-aalala niya. Namula ang pisngi ni Zero, nag-pout siya, at pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Phyllis, na dinadala sila palayo sa lugar ng magkasama.